Tama ka, Sol. Siya nga ang kababata mo. Ipinapaubaya ko na siya sa'yo. Ikaw na muna ang bahala sa apo ko. O Yabyar, hanggang dito na lang ako. Hinatid lang kita dito sa lugar at hindi na ako sasama sa mga magiging hakbang niyo. Mag-iingat ka po. Wika ni Lolo Daruk. Napakunot ang mukha ni Abyar. Napakamot ng ulo. Nakita niya pang yumuko si Asul at napangiti. Nagreklamo si Abyar. Sinabihan si Lolo Daruk na wag siyang iwan. Biglaan lang ang lahat at ramdam niya sa sarili na hindi pa siya handa. Natuwa naman si Lolo Daruk. Tumango kay Asul na wari may pinapahiwatig. Hindi naman nagsalita ang dalaga. Kitang-kita sa kinikilos ni Abyar ang pagkailang. Panay ang pagpadyak nito sa lupa. Ilang sandali pa. Tinitigan ng diretsyo ni Abyar si Asul. Ngunit hindi siya nakatagal dahil sobrang ganda ng dalaga. Dagdag pa dyan ang alindog na hatid nito. Sinabi ni Asul na wag mahiya ang binata sa kanya. Niyaya na siya ng dalaga na pumasok ng tahanan upang pag-usapan ang magiging hakbang. Nakatingin lamang si Abyar. Nakatitig kay Lolo Daruk habang papalayo. Nagkipit balikat ang binata. Napailing at sumunod na kay Asul sa loob ng tahanan. Maraming iba't ibang kagamitan na bago pa lamang sa paningin ni Abyar. Mga nakasabit sa dingding, mga bote, altar na napakaraming rebulto, at iba't ibang mga bato at dahon. Meron din namang nakakadiri. Ito yung paniki na wari binalatan at pinatuyo. Nakasabit sa pinto papuntang kusina. Ayan ba? Poder yan. Pangontra sa iba't ibang elemento. Maski kulam hindi makakapasok sa bahay eh. Nga pala. Nakakapanibago ano? Weirdo, tama? Ang lahat ng nakikita mo sa loob ng bahay ko ay kagamitan niya ng isang babaylan. Babaylan na merong magkakaibang pamamaraan. Pwedeng kumulam at pwede ding manggamot. Kaya nagkakilala ang lolo mo at ang nanay ko dahil yon sa isang labanan. Hindi kumbating espiritual kung hindi pisikal. Dinayo ng lolo mo ang nanay ko dahil may kinulam ito eh. Isang kliyente noon na may galit sa isang tao at nagpatulong sa nanay ko. Hanggang sa sumuko na lang yung nanay ko kasi malakas yung lolo mo eh. Hindi tinatablan at hindi madaling makita. Yon ang naging simula ng mabuting ugnayan nila ng nanay ko eh. Basta, marami ka pang hindi malalaman eh. Nakinig lang si Abyar sa salaysay ng dalaga at hindi kayang matignan ang mukha nito. Ilang sandali pa. Sinabi ni Asul na mamayang gabi sila aalis. Binalikan niya ang kamag-anak na may buntis sa tahanan. Hindi na lumitaw pa ang aswang. Ang gagawin nila, susundan nila ang mga bakas ng aswang kagaya ng ginawa ni Lolo Daruk. Hanggang sa matunton ang kinaroroonan ng nilalang. Pumasok na ng kwarto ang dalaga. Pagkalabas ay nakapagpalit na ng damit. Nakapanlalaki na ito. Nakasombrero at ibang-iba na kung kumilos. Yung bang hindi mahinhin at napakaangas. Naiilang ka sa akin kaya nagbihis ako. Nga pala, aalis ako at dito ka lang muna pansamantala. Antayin mo ako makabalik. Kapag nagutom ka, may makakain naman dyan. Nasa lamesa lang at isipin mo na lang na bahay mo to. Wika ni Asul. Teka. Nasan ba yung nanay mo? Di ba Rebecca ang pangalan niya? San ka ba pupunta? Tugon ni Abyar. Veronica, hindi Rebecca. Wala na yung nanay ko, patay na. Nagkaroon ng malubhang sakit na hindi kayang gamutin ng sariling kaalaman kahit doktor eh. Sige na, alis na ako, diyan ka na lang muna.
Magmamasid lang ako at pupuntahan ko din yung ibang katulad naming babaylan. Manghingi ako ng impormasyon. Tugon ng dalaga at tuluyan na itong umalis. Nang mga sandaling ito, tirik ang araw pero maulap naman ang panahon. Kasabay ng mga huni ng kuliglig, duyan ng dahon, payapang hangin at tinig ng mga palaka. Nasa labas ng bahay si Abyar. Tinatanaw ang malalayong kabahayan at ilang taong nakikita sa bukirin. Naiisip ng binata si Lolo Daruk. Nag-aalala siya. Nangihina na ang matanda. Magpasaganon pa man, nilawakan ni Abyar ang pag-iisip dahil tama naman ang kanyang lolo. Naupo siya sa hanay ng bato sa gilid ng isang puno ng talisay. Napansin niyang napakaraming iba't ibang bagay na nakasabit sa mga nakapalibot na tanim. May tumpok pa ng uling sa magkabilang kanto ng tahanan. Wala man siyang kaalaman. Pero naiisip ng binata na maaaring isa ding itong poder. Hanggang sa sumapit ang hapon, naisip ni Abyar na subukan ng bisa ng agod-agod. May nakita siyang 2 gansa na naglalakad sa kangkungan. Nagubad siya ng tsinelas at naglakad papunta sa putikan. Ngunit nakita niya ang sarili na wala namang pinagbago. Nakaramdam lang siya ng kakaibang lakas, ngunit hindi naman siya naglaho. Magpasaganon pa man, lumapit siya sa 2 gansa. Laking gulat niya na lang nang hindi man lang siya pinapansin ng hayop. Nanatili lamang ito sa posisyon na parang walang nakikita. Kung tatansyahin, isang dipa na lang ang layo niya sa mga ito. Napagtanto ng binata na siya lang ang nakakakita sa sarili. Napatango si Abyar. Hanggang sa nakita niya si Asul na paparating. Kalmadong naglalakad at nakatuon ng atensyon sa tahanan. Dinaanan lang ni Asul si Abyar. Napangiti na lang ang binata na parang aliw na aliw sa mga nangyayari. Sinundan niya ang dalaga hanggang sa makarating ng tahanan. Sinambit pa ang pangalan ni Abyar, ngunit nanatiling tahimik ang binata. Nasaan kaya si Abyar? Naku naman baka umuwi na hindi nakatiis. Ang duwag naman ng apo mo, Lolo Daruk. Ay nako. Wika ni Asul. Magpapakita na sana si Abyar sa pamamagitan ng pag-alis sa putik sa mga paa. Ngunit ganun na lamang ang gulat ng binata. Pumasok si Asul sa kwarto. Kumuha siya ng mga damit sa loob. Kumabog ng malakas ang dibdib ni Abyar dahil alam niyang magbibihis ang dalaga sa sala ng tahanan. Hindi niya alam ang gagawin. Sinara ni Asul ang pintuan kaya hindi siya makalabas. Kitang-kita niya sa kanyang harapan si Asul. Hindi nito alam na nasa tabi niya lang ang binata. Pinikit ni Abyar ang mga mata ngunit huli na ang lahat. Nasilayan niya muna ang kabuuan ng dalaga. Napaka-inosente ni Asul. Nananalamin pa ito habang nakaubad. Marahang gumilid si Abyar upang hindi masagi si Asul. Hanggang sa nagbihis na ang dalaga, kasabay nito ang mahinang pagmumuni-muni. May itsura pala yung apo ni Lolo Daruk Matipuno din at mukhang mabait naman. Duwag nga lang. Babalik din yon dahil papagalitan yun ng matanda. Pagtatawanan ko siya kapag nangyari yun. Napangiwi si Abyar. Tumingin sa bintana. Inisip ang magiging rason kung sakaling magpapakita. Inantay niya ang pagbukas ng pintuan bago siya lumabas. Papunta na si Asul sa pinto at binuksan ito. Sa pagmamadali ni Abyar lumabas, hindi sinasadyang nasagi niya ang balikat ng dalaga. Parang nabuhusan ng tubig na malamig si Asul.
Kitang-kita sa sarili ang pagkagulat. May halong pagkataranta. Bitaw pa ito ng bitaw ng mabigat na salita. Panay sabing bastos si Abyar. Walang iya ka? Nakita mo yung lahat? Sa oras na makita kita, makakatikim ka, Abyar. Lumabas ka. Huwag kang magtago. Napakasutil mo. Bastos na apo ni Daruk. Nagpakita na si Abyar. At nang masilayan siya ni Asul, sinampal nito ang binata. Panay bitaw pa rin ng mabigat na salita at wari hiyang-hiya sa sarili. Teka, hindi ko naman alam na sa sala ka magbibihis eh. Sinubukan ko lang naman yung kakayahan ng agod-agod. Ano ba't ganun na lang yung kakalabasan? Hindi ko naman alam eh. At saka, pumikit naman ako ah. Hindi ko nakita. Nakatalikod ako habang nagbibihis ka. Ay nako, pasensya ka na. Wika ni Abyar. Hindi ako naniniwala sa'yo. Kahit sabihin mong pinikit mo yung mga mata mo. Kilala ko ang mga lalaki. Hindi kayo mapagkakatiwalaan. Tumingin ka sa mga mata ko. Dalian mo! Wika ni Asul. Patuloy sa pagpapaliwanag ang binata. Nakipagtitigan sa mata si Asul. Tinitignan ng dalaga ang reaksyon ng mga mata ni Abyar kung ito ba ay nagsisinungaling. Kung kaya kahit nahihiya kay Asul, sa ganda ng mukha ng dalaga, tiniis ng binata ang makipagtitigan. Siguraduhin mo lang na wala kang nakita ha. Nakapikit yung mga mata mo. Alam ko ang taglay na bisa ng agod-agod. Kahit may malakas akong poder, kayang-kaya mo kong linlangin. Kahit amoy mo, hindi ko mapapansin eh. Wika ni Asul. Ito ang unang beses na nagkaroon ako ng ugnayan sa isang babae. Hindi ako yung klase ng tao na mahilig makipagbarkada. Kaya hindi ko kayang tumingin sa kung ano dahil malaki ang respeto ko. Pero teka, wala namang nawala sa'yo ah. Ang dami kong kalmot oh. Bakit? May ginawa ba ako masama? At saka, kung nakita ko nga, ano naman? Wala naman yun sa akin eh. Ikaw lang naman yung may mali siya. Sakit ng mukha ko ah. Wika ni Abyar na siyang nagpakalma sa dalaga. Naisip ni Asul na tama naman ang sinabi nito. Nakaramdam ng hiya si Asul. Dali-daling pumasok ng bahay at kumuha ng pampahid sa sugat ng binata. Bakat na bakat ang sampal sa mukha ni Abyar. Matapos nun, hindi nagkibuan ang dalawa. Parang nag-uunahan kung sino ang magbubukas ng usapan. Nakaupo sila sa hanay ng bato sa may puno ng talisay. Hanggang sa nagsalita na si Asul at sinabing tuloy ang lakad nila mamayang gabi. Napag-alaman ni Asul na nasa ibang lugar ang aswang. Batay ito sa nasagap niyang impormasyon mula sa mga babaylan. Nalaman nila ang kinaroroonan at bahay ng aswang. 3 ang mga ito at puro magkakapatid. Lumikas sila. Nasa ibang lugar na pero alam pa rin nila kung saan pumunta. Inaantay lang nila si Lolo Daruk para kumilos na ang mga babaylan. Sinabi kong wala na si Lolo Daruk. Nagretiro na sa pagiging manunugis. Ang sinabi ko, ikaw ang pumalit na siyang apo ni Lolo Daruk. Makinig ka sa akin ha. Yung ginawa mo kanina, parang batang gawain lang yon sa pagkakaroon ng agod-agod. May mga kayang gawin pa ang gamit mo. Siguro nabanggit na ito ng lolo mo eh. Maliban sa akin, may sasama sa atin mamaya. Pinsan kong lalaki. Matanda lang sa akin ng 5 taon. Wika ni Asul. Hindi nagsalita si Abyar dahil wala naman itong naisabihin. Ang tanging tumatakbo sa isipan niya, ang pagtugis sa aswang at kung sakaling makita niya ito ng harapan. Kinagabihan umalis na ang dalawa. Hindi na naiilang si Abyar sa dalaga
kahit nakasaya't hindi nakapanglalaki ang suot. Iniisip na lamang sa sarili na matagal na silang magkakilala. Napakatahimik nilang dalawa habang naglalakad. Madilim ang buong lugar. Wala ni silip ng buwan. Sobrang namangha si Abyar dahil hindi man lang natatapilok ang dalaga sa paglalakad. Samantalang siya naman, kapa ng kapa at sinisiguradong wala siyang mababanggang kahoy o bato. Bawat gilid nila matataas na talahib na kinakapitan ng mga baging. May mga puno na kung lumangit-ngit, nakakakilabot ang tunog. Idagdag pa dyan ang tunog ng kwago na parang naghihingalong tao. Ilang sandali pa, biglang huminto si Azul. Dahilan kaya nabangga ni Abyar ang likod ng dalaga. Sabay natalisod ang dalawa at kamuntikan pang magdampi ang labi. "Umalis ka nga dyan, ang bigat mo! Nandito na tayo!" Wika ni Azul. Napakunot naman ang mukha ni Abyar habang papatayo. Tinanaw ang paligid. Walang nakikita maski isang tahanan. "Wala naman ah. Purong kakahuyan lang to eh. Nasaan ba?" Tugon ni Abyar. "Mag-antay ka? Nagmamadali ka ba? Anong walang bahay? Akala ko ba nagkakaroon na ng bisa sa katawan mo ang agod-agod? Ayan oh, sa gilid. Merong mga paparating dito. Pinsan ko yan, si Baak." Wika ni Azul. Kinusot ni Abyar ang mga mata. Ngunit wala siyang makita. Hanggang sa bigla na lang may lumiwanag ng kaunti. Isang taong naglalakad habang nagsisindi ng tabako. Sa likod nito, may nakita si Abyar na maliit na tahanan. Napailing na lang ang binata. Habang yung paparating na si Baak, mahinang tumatawa. Sinabi ni Baak, baguhan pa lang ang apo ni Daruk, kaya wag masyadong maging istrikto si Azul. Ako si Baak, ang makakasama nyo. Gamitin mo ang lakas ng agod-agod. Isipin mo lang at gagana yan. Pero kapag ginamit mo na ang totoong bisa, kailangan mo ng putik. Azul, sigurado ko ba sa pupuntahan natin? Magiging ligtas ba? Hindi ako kampante sa kasama mo eh. Abyar ang pangalan mo, tama? Mapapasubo ata tayo nito kung sakaling duwag yung apo ni Lolo Daruk. Wika ni Baak. Nasusukat ang kakayahan sa totoong laban, hindi sa pag-iinsayo. Kaya mas maganda kung may sasabak agad natin siya sa totoong labanan. Abyar, makikita natin ang tapang mo mamaya. Huwag kang tatakbo ha. Ikaw pa naman ang inaasahan namin. Kaya namin ang espiritual na labanan. Pero ang aswang, hindi nadadali doon dahil malakas ang kanilang depensa. Maliban na lang kung pisikala na at ikaw ang gagawa nun. May itatama lang ako kanina. Natablan ka ng kalmot ko. Ibig sabihin lang, hindi mo lubos na ginagamit ang bisa ng bertud. Dapat lagi mong isaisip ang bawat hakbang, mapabantaman o hindi. At tama si Kuya Baak. Isipin mo lang ang gusto mo at mangyayari yon. Depende sa kung anong nakatalagang bisa ng gamit mo. May orasyon bang sinabi ang lolo mo? Tanong ni Azul. Naalala ni Abyar ang mga katagang sinabi ng lolo. Isasabay ito sa pag-isip sa gamit at koneksyon sa kanyang katawan. Tumango si Abyar at sinabing meron. Hindi naman nagsalita pa si Azul. Tumingin na ito kay Baak at nagsenyas na umalis na sila. Hindi gaanong maaninag ni Abyar si Baak. Ngunit makikita sa hulma ng katawan nito na wari sanay sa gawaing bukid. Medyo payat, ngunit solido ang katawan. Nakapamisig lang ito. Tiklop ang debraso na damit. Nakapantalon na may mga punit.
May kakaibang baho si Baak, halong tabako at asim ng katawan, at parang hindi naliligo. Nakasunod lang sa dalawa ang binata habang binabaybay ang paakyat na daanan. Unti-unti nang naaaninag ni Abyar ang daanan. May ilang tahanan na may ilaw galing sa Petromac at meron din namang siga sa gilid ng bakuran. Akala noon ng binata na doon ang lugar ng mga aswang. Ngunit nilampasan lang nila ang kabahayan hanggang sa makarating sila sa kalsada. Nakaramdam ng gaan si Abyar dahil maayos na ang daanan. Pero tumawid lamang pala sila doon at binaybay naman ngayon ang napakalawak na taniman ng palay. Bagot na si Abyar. Bukod sa napakalayo, wala pa silang kibuan ng mga kasama. Naisip na ni Abyar na magdakot ng putik. Ito ay kung sakali mang makarating sila sa lugar. May hawak na siyang bagay na magpapagana sa totoong bisa ng gamit. Nilagay niya ito sa garapon, kung saan naroon ang agod-agod sa lapok. Nagulat si Abyar nang lagyan niya ng putik ang bilog na bato. Bigla itong naglaho ngunit nakakapa niya. Napailing na lang ang binata kasunod ng pagkipit balikat. Hanggang sa natawid nila ang malawak na palayan. Kasalukuyan silang nasa kapatagan at sa gilid nito ay may mataas na burol. Asul, nararamdaman mo ba? Tanong ni Baak. Sumagot naman ang dalaga ng oo. Napatanong naman sa isip si Abyar kung ano ang sinasabi ng dalawa. Kaya naman, nag-usal siya ng kataga at inisip ang agod-agod. Nanlaki ang mga mata ni Abyar nang makarinig ng huni na sobrang nakakakilabot. Nakita niya rin sa malayo na may paparating na napakabilis. Huminto si Asul. Kumabig ng daanan at nagsalita. Alam kong napansin mo dahil naramdaman ko ang pagbitaw mo ng kataga. Dalawa sila, Kuya Baak. Anong gagawin natin? Tanong ni Asul. Hindi kumibo si Baak. Salip ay tinitigan nito si Abyar. Alam na ni Abyar ang ibig sabihin. Siya ang haharap sa paparating. Dito na nalito si Abyar. Sumama pa ang dalawa, ngunit siya din ang ipapain. Ngunit hindi na nagsalita pa ang binata. Tumindig ng maayos. Magkasalubong ang kilay habang tinatanaw ang mga nilalang na papalapit sa kanila. Hindi maintindihan ni Abyar kung bakit bigla na lang siyang tumapang. Nagagalak pa siyang makipaglaban sa aswang na paparating. Hanggang sa dinukot ni Abyar ang gamit sa loob ng garapa at dahil may putik, kaagad nagkabisa ang gamit at naglaho ang binata. Gulat na gulat si Asul. Hindi niya pa nakita ang lakas na nararamdaman niya kay Abyar sa lolo nito. Mas malakas na puwersa ang kinalabasan. Ngunit ilang sandali pa, biglang may lumundag sa kanilang harapan. Magkakasunod na dalawang lalaki. Nang mga sandaling ito, nakatitig ang mga aswang kay Asul at Baak. Tumawa pa ang isa at sinabing wala silang maaasahan kay Daruk dahil hindi na sila kayang patayin nito. Kaya ba napilitan kayo na kayo na lang dalawang tumugis? Mga baliw, hindi uubra ang babaylan sa isang aswang. Hindi kulam ang kakarapin nyo. Hindi ritual, kundi patayang pisikal. Hayaan nyo, ilang sandali lang, mawawala na kayo sa mundo. Wika ng aswang. Nasa gilid lang si Abyar. Napagtantong walang kaalam-alam ang mga aswang na naroon din siya sa lugar. Tinignan niya si Asul. Ang likot ng mga mata at halatang hinahanap ang binata. Tama ka.
Kami nga ang naatasan. Pero may isang bagay kang hindi nalalaman. Intayin mo lang. Wika ni Baak. Dito mas lalong nagalit ang mga aswang. Kaya sabay itong sumunggab sa kanilang dalawa ni Asul. Hanggang sa bigla na lang dumaing ang isa. Nagpasuray-suray ng lakad. Nagulat naman ang isa pang aswang at nahinto ito sa pagsunggab.